Magandang araw po mga kuwangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang subscribe nyo naman ako at i-like din ang mga aking mga videos. Ngayon nako mga kawangis ko, ang ganda ng pag-uusapan natin. Parang iiyak na sa Senado si Jingo Estrada. At nag-PI talaga siya dyan, ha? Nag-PI siya sa kanyang manifestation dyan sa Senado. So, sobrang galit niya dahil dinamay siya ni Bray Hernandez. Bakit daw yung mga Senado lang ang dinadamay dahil sikat daw sila? Yung mga congressman hindi dinadamay? Tingnan niyo, pakinggan natin yung pag-PI ni Jingo Estrada. Dito na lang ako makulong. Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies. According to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagagwardya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito. Nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption? Pagdating nung kinabukasan,
Hindi na front page. Hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike out from the record. Which part? I'm sorry. The phrase is... O di ba mga kawangis ko, hindi napigilan ng silakbo ng damdamin ni Jingoy Estrada na mapamura. Lupit. Sobrang inis. stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. I don't know with Senator Joel, maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang O ayan mga kawangis ko, kayo nang humusga kasi nga kung titignan mo nagpupuyos na sa galit si Jingoy Estrada dahil talaga yung pinangalanan sila po ang naging viral sa sambayang Pilipino. Pero yung mga diskaya na pinangalanan yung mga pangalan na sobrang daming mga congressman, bakit hindi pinasin ng mga politiko ng mga senador? Di ba parang may mali nga? Na ang dami-dami yun, 18 mga congressman na pinangalanan ng mga diskaya sa kanilang affidavit. Pero hindi sila pinansin yung mga diskaya. Yung dinalangan na nga sa doon sa Kongreso si Bryce Hernandez. Pinangalanan lang si Jingoy pati si Joel Villanueva. Parang nagkaroon na ng malaking usapin. Bakit ganun? Parang it's not fair nga. Kung titignan nyo yung parang it's not fair. Either may kasalanan si Jingoy Estrada, silang dalawa ni Joel Villanueva. Dapat para sila bigyan ng pansin. Yung lahat naman ng binanggit na mga pangalan ng Diskaya family, dapat
bigyan din pansin ng mga ng mga politiko, mga senador, ng Senate President kung totoo talaga. Kasi nga kapag pinatawag nila, lalabas ng totoong mga may kasalanan, pero ang lumalabas kasi hindi yung parang dinidikdik lang yung Jingo Estrada, Joel Villanueva, parang yan, parang ibang taktika na naman yata to eh. Parang ibang mga hudas ang gusto nilang palabasin sa kanilang usapin. Kasi nga yung mga Judas, Barabas, Satanas, siyempre kakampi ng mga ng mga politiko diyan, 'di ba? Kaya ang gusto nilang hindi ng husto si Jingo Estrada at si Joel Villanueva sa usaping katiwalian sa flood control. So ayan mo na mga kawangis ko, sa mga hindi po nakasubscribe diyan sa akin, please lang i-subscribe niyo naman ako. Sa mga nakasubscribe na sa akin, thank you. Sa mga kapwa ko OFW, masalamu na sa ngayon. And bye-bye and thank you.